Maligayang pagdating sa isang mundo kung saan ang dilim ay nagtatago ng lihim. Ang hangin ay nagdadala ng bulong at ang bawat kwento ay mayroong misteryong naghihintay na mabunyag. Dito sa boses ng lagim, hatid namin ng mga nakakakilabot na kwento, kababalaghan, at misteryong magpapaisip sa iyo kung totoo nga ba ang iyong nakikita. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng hindi maipaliwanag? May kakaibang lungkot ang dumadaloy sa bayan ng San Isidro. Hindi ito dulot ng karaniwang kalamidad o kahirapan. Ito'y dahil sa pagkawala ng mga tao. Isa-isa silang naglalaho, walang bakas, walang paalam. Ang tanging iniwan ay ang mga kwento ng bulong, anino, at isang nilalang na hindi maipaliwanag. Si Elias, isang dalubhasang manunulat, ang napadpad sa bayang ito upang magsiyasat. Sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan, palaging may takot sa mga mata nito. Hindi raw sila pwedeng magsalita, hindi raw siya pwedeng magtanong, at lalong hindi niya dapat hanapin ng mga nawawala. Ngunit hindi siya naniniwala sa sabi-sabi. Isang gabi, habang nakaupo siya sa lumang bahay ng kanyang inuupahan, may narinig siyang kaluskos sa labas. Unay mahinang yapak, tapos sa isang mabigat na tunog ng paghinga. Lumapit siya sa bintana, ngunit wala siyang nakita. Maliban sa kadiliman ng gabi at ang makakapal na ulap na tinatabingan ng buwan. Hanggang sa may kumatok, tatlong malalakas na suntok sa pintuan. Mabibigat, tila may mabangis na bisita sa labas. Hindi siya agad kumilos, nakikiramdam. Ngunit nang marinig niyang bumukas ang kandado ng kusa, kahit hindi niya ito ginalaw, tumakbo siya papunta sa kanyang mesa at hinawakan ang kanyang kutsilyo. Dahan-dahan niyang inabot ang pinto, ngunit wala siyang inabutan. Hangin lang, malamig at matalim. Ngunit sa sahig ng kanyang veranda, may nakaukit na bagay na nagpabangon ng kanyang balahibo. Isang kakaibang simbolo, parang mata, ngunit may hahabang linya na tila mga galamay na bumabalot dito. Kinabukasan, sinubukan niyang ipakita ito sa mga tao sa bayan, ngunit walang gustong tumingin. Ang matanda sa tindahan ay umiiling lang. Ang mga bata ay mabilis na tumakbo palayo, tila may isang lihim na hindi nila maaaring ipaalam. Ngunit isang babae ang lumapit sa kanya, si Aling Rosa. Mahina ang kanyang tinig, parang laging takot na baka may makarinig sa kanya. Dayo ka rito, hindi ba? Tanong niya. Opo, pero bakit? Sagot ni Elias. Dapat ka nang umalis habang may pagkakataon pa. Hindi natin sila kayang labanan. Sino sila? Tumigil ang matanda. Nanginginig ang labi. Itinuro niya ang madilim na gubat sa dulong bahagi ng bayan. Sila, ang mga dayo. Gabi na nang nagdesisyon si Elias na puntahan ng gubat. Dala-dala ang kanyang flashlight at isang itak. Pumasok na sa masukal na daan. Malamig ang simoy ng hangin at parang may aninong sumusunod sa kanya. Bawat yapak niya ay may kasabay na iyak sa di kalayuan. Hanggang sa naramdaman niyang hindi na siya mag-isa. Sa gilid ng kanyang paningin, may nakita siyang isang figura, matangkad, payat, baluktot ang mga kamay na parang hindi rumal ang pagkakakabit sa katawan. Nakahinga ito ng malalim, mahaba, madulas,
tila hindi para sa isang taong nilalang. At nang lingunin niya ito, napaatras siya. Walang mukha, walang bibig, walang ilong. Mata lamang ang nakatitig sa kanya mula sa isang madilim na hukay ng anino. Bago pa siya makatakbo, narinig niya ang isang tunog, isang halakhak. Ngunit hindi ito galing sa isa lang, hindi dalawa, hindi tatlo, daan-daan. Lahat ay nakapalibot sa kanya na nagtatago sa dilim, humahalakhak na parang nilalang mula sa kabilang mundo. Nagsimula siyang tumakbo, ngunit hindi na niya makita ang daan pabalik. Para bang nagiba ang gubat, nagbago ang anyo. Tumakbo siya sa isang walang katapusang landas, habang ang mga mata sa dilim ay palapit ng palapit, hanggang sa bumagsak siya. Bago siya mawalan ng ulirat, naramdaman niya ang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Isang malamig na bulong ang dumampi sa kanyang tenga. Dayo, oras mo na. Hindi na siya muling nakita. Kinabukasan, ang lumang bahay na kanyang tinirhan ay walang bakas na may nanirahan doon. Walang gamit, walang kwaderno, walang tanda na dumating si Elias sa bayan. Sa talaan ng San Isidro, wala siyang pangalan. Parang hindi siya kailanman umiral. At sa pintuan ng bahay ng kanyang tinirhan, may bago na namang simbolo na inuukit. Isa pang mata. Nagpapatuloy ang kwento ng mga nawawala. Nagpapatuloy ang misteryo ng mga dayo. May mga kwento ka bang nakakakilabot o karanasang nakakatakot? Maaari mo kaming i-message sa aming Facebook page o TikTok account. Pwede mo rin kaming i-email. Sana nagustuhan ninyo ang aming kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell button para laging updated sa aming mga pinakabagong episode. Hanggang sa muli, salamat!